Salamat, Kadante Zamora Batingaw. Basahin niyo ang kanyang mga sinusulat. Napakagaling naman nito. Aalis na raw si Congresswoman Castro. May meeting siya. Kasama natin siya sa 31. Ha? Pero kayo, hindi ba kayo pwedeng umalis, ha? Okay. Ngayon naman po, syempre, nandito sila. Kasama natin sa Solidarity noon pa, Kulex Soliman Bunyog. Yes! Ito, vlogger to eh. Ganda ng t-shirt mo ah. Okay, sorry ah, Magdal. Sige, pare-pareho yan, magtipinsan. Okay. Salamat, kasamang alam. So, may lang, ito birthday, naalala natin ang birthday ni Tita Cory. Makikitita na ako kay parang member na si Francis D ng nila Cariotti nagulat ako. So, ang history naman ng EDSA sa pagtingin ng Bunyog, ito'y mahabang struggle ng tao. Hindi naman natin nakamit ang EDSA uprising sa isang iglap. So, mula nung mga pang-abuso ni Marcos Sr. hanggang napuno ang taong bayan, nagsama-sama sa EDSA. So, ang bida dito ay taong bayan. Siyempre, pinangunahan nila Tita Cory. Ngayon, after EDSA, tama rin yung mensahe ni Kaluk. Hindi pa tapos ang laban. Dahil after EDSA, napalitan yung diktador ng isang matinong leader, pero nandiyan pa rin naman yung mga trapo. Nandiyan pa rin yung mga magnanakaw. At palala ng palala ng palala. At habang palala ng palala ng palala ay pababa ng pababa ng pababa ang kalagayan ng mga Pilipino. At ngayon, sukdula na. Nandito na tayo ngayon sa panahon ni Duterte tapos Marcos. Nakakalungkot. So, huwag tayong malilito. Yan ang mensahe ng Bunyog. Nag-aaway-away ngayon ang mga dating magkakakampi. Nag-aaway-away sila. Nag-aaway-away sa budget. Palakihan ng pork barrel para palakihan ng mananakaw. So huwag tayong malilito. Lahat ito ay kaaway ng bayan. Ang mensahe ng EDSA ay mamamayan laban sa mga abusado at magnanakaw. Hindi yan laban ni Marcos versus Duterte o Aquino versus Marcos. Hindi po yan laban ng pamilya. Kung hindi ang EDSA ay laban ng mamamayan laban sa mga abusado. Kaya yan yung mensahe natin ngayon. Inihimok ng Bunyog ang pagkakaisa ng mamamayan laban sa dito kay Sara Duterte. Sa kabila ng ating mga pagkakaiba, ito talagang mga Duterte ang tingin namin ay mas malaking kaaway ngayon. So kailangan pagtulong-tulungan natin. Dapat, tama, sila Cariotti, sila Kaluk. Dapat ma-impeach si Sara Duterte. Hindi lang siya dapat ma-impeach, dapat makulong. Makulong pa. Si Duterte makulong sa munting lupa. Ano ko pa nga sa lahat Masarap ang buhay niya rin diba? So, huwag tayong malilito. Nag-aaway-aaway ang mga politiko, pero laging ang ating kaaway ay ang mga abusado at mga magnanakaw. Magkaisa ang bayan para isulong ang laban ng bayan. Salamat. Yes. Salamat. Huwag malito sa team kadiliman, team kasamaan, team pagbabago. Hindi pwede lesser evil. Dahil pagkatapos, hindi na lesser evil yan. Okay? So, okay. Ngayon, syempre, karapatan, dignidad, kalyo, dignidad. Gandang umaga sa inyong lahat. Mukhang sa araw na ito, nagka-92 years ni Cory. Ang tingin ko, hindi nyo makakalimutan ay yung pagpwesto ni Franz dito. Diba? Tama? Yung pagpwesto niya dito kanina. At ikaw ay welcome na welcome sa BNT. Okay. Ang aking hangad ngayong ika-92 years ni Cory ay yung magkaroon na talaga ng katuparan, yung pangarap ng mga manggagawa noon pa na dapat ay kilalanin
dakilain yung mga manggagawa bilang siyang puwersa ng pagbabago, siyang puwersa ng development, siyang puwersa ng produksyon ng ating tanggalin lipunan. lahat yung mga Na hanggang nakaupo sa pa. ngayon, yan ay hindi Palitan pa ng bago. nare-realize. Kaya dapat magkaroon talaga ng totoong people power, tunay na people power. Tapusin yung people power na sinimulan ni Cory. At sa pakikibakang yon, dapat mawala na talaga yung nagpapahirap sa mga manggagawa natin. Yung sistemang kontraktualisasyon. Dapat nang mawala yan. Payag ba kayo doon? Yes! Pangalawa, dapat mawala na yung provincial rate kasi walang katwiran yun na ibinaba ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Dapat magpantay na yung sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, dapat lumikha na tayo ng trabaho para sa lahat dahil ang daming mga manggagawang walang trabaho. Ay yung may trabaho nga, hirap na. Ay papaano pa kaya yung walang trabaho? Kung 17 pesos ang isang piraso ng kamatis, ay hindi talaga magkakaroon ng magandang buhay ang ating mga manggagawa at mamayan. Kaya, kailangan natin magkaisa. Huwag munang pag-usapan ang pagkakaiba-iba. Ang pag-usapan ay saan tayo magkakaisa. Yes! Tama ba yun? Yes! At ang unang pagkaisahan natin ay magsama-sama tayo na i-impeach! Si Sara Duterte! Yes! Pangalawa, si Sara dapat impeachon ng lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tama! Lalo na yung gumawa ng budget! Nainalis! Ang budget ng PhilHealth, siniro. Kaya, yun ang pagkaisa natin at pagsama-sama tayo. Sa 31, magkita-kita tayong lahat para simulan natin ang ating hakbang para sa totoong pagbabago. Yes! Labang mabuhay tayong lahat. Para sa Senado, Yoli Guzman. Yan. Ang galing. Tingnan niyo, ha? Alam na alam. Okay, para sa pagbabago. Kung gusto magbago, lahat ng mga nakaupo, lahat ng mga dating walang manalo. Southern Tagalog Ecumenical Movement. Okay. Tanggol, Batangan. Si ano? Batangan. Kasama natin sa Solidarity. Kalanog. Batanggenyo, palaban yan. Yes. Magandang tanghali sa lahat. Ako po si Jimmy Calanog. Jimmy Calanog. Sa FP, sa mga ay kilala ko bilang pangalusangan. Gusto ko lang bilang pag-alala sa kay Cory Aquino. Ay gusto kong balikan yung kasi nung pabento doon ay ating inalala nung Minjona Massacre. At ito ay laging ginagamit ng mga DDS at mga ibang tao na laging isinisisi kay Cory yung Minjona Massacre. Gusto kong magbigay na konting kwento tungkol dito. Noong panahon na yun, ay under tayo ng Revolutionary Government Fund, nagkaroon ng may nakatakda na peace talk. Ang CPP-MDF at ang GRP at ilan sa mga hinihili dito sa peace talk na ito ay ang parusahan ang mga umabusong militar nung panahon ng martial law. Isa pa rito, karagdagan, ay ang lupa, so walang lupa. Yung genuine na agrarian reform na hindi nagkakaroon ng katuparan hanggang sa ngayon. Hanggang sa dumating, nagpasa ng batas na ang mga dayuhang namumuhunan ay maaaring gumamit ng ating lupain sa loob ng 90 at 9 na taon. Ito ba ay yung tinatawag nating mga tarungan? Ilinawin ko, babalik ako doon sa
sa kwento na nawala eh. Doon sa Mindiola Massacre. Dahil may mga politiko na malapit sa mga militar ay kanilang hindi sila papayag na ipamigay ang mga lupain nila sa mga magsasaka. At ayaw nila, hindi rin sila papayag ng kanilang mga kaibigang militar na nagpag-abuso nung panahon ng martial law ay maparusahan. Ano kanilang ginawa? Pinalabas nila na mga NPA yung kasama ng mga magsasaka at kanilang pinaputukan at ilan ang napatay. Dami yun eh. Ito ay taliwa sa sinasabi na ito ay utos ni Cory Aquino. Alam mo ba? Okay. Ayoko ako naman ay ako'y pangkaraniwan lamang na aktivista. Pangkaraniwan na matandang aktivista. Senior citizen aktivista. Doon sa amin sa Southern Tagalog, 99% ng mga aktivista ay kabataan. Pag mayroon kaming mga pagkilos, ay litaw na litaw si Macario Sakay dahil si Macario Sakay. Yes! Salamat, bro. Si Makay. Ayan. Salamat. Ngayon, pang-finale, may nakalimutan pa ba ako? Mula sa Magdalo at ang ating choir leader mula sa Tala. At syempre, may awitin tayo bago tayo magwakas. Si Sir Monch. Talaga naman. Tupo tayo. Palakpan natin! Si Macario wala. Nag-iinit pa lang ako. Oo nga eh. Nag-iinit pa lang ako sumobra na sa 2 minutes. Kulang na kulang ano? Sa loob ng Kongreso, they dared to file at tama sila. Unfit naman ng loko talaga pag-start. Kaya ngayon, pagdasal natin, lalo na si Senator na patuloy sa plunder case at sa kanyang paglaban sa Caloocan. Sir Monch. Thank you po. Isang maalag na araw po sa ating lahat. Taas na pulan. Hindi ko na po kailangang sumigaw dahil gasgas na yung aking lalamunan. Ako po ay si Ramon Ipusoy na mas kilala sa tawag na Sir Monch. Ako po ay isang guro at dating OFW na nagdesisyong mamalagi na lang sa Pilipinas upang patuloy ang pag-ibaka para sa bago at pag-ulan ng bansa. Naging bahagi ako ng People Power 1986 noong katatanggap ko pa lang ng aking diplomang bachelor sa komunikasyon mula sa pamantasan ng Santo Tomas. Paglipas ng 15 taon kung kailan ako ay guro na, muli akong sumugod sa EDSA upang patalsikin ang dating Pangulong Erap Estrada. Ngayong 2025, kahit nasabihin pa nilang ginawa ko na atang bisyo ang pagsali sa Power, kung tatawagin ako muli ng EDSA upang itama ang mali at patalsikin ang tiwali, hindi ako magdadalawang isip na sumama at makibaka. Datapwa, ang imahen ng People Power sa ngayon ay bahagyang nagbago na. Naroon pa rin naman ang kolektibong saloobin ng madla para sa pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang pamamahala. Ngunit ngayon, nariyan na rin ang social media na kung responsable lamang na gagamitin ay tunay na makapaghahatid ng positibong pagbabago para sa lipunan. Isa pang uri ng people power ay ang mapanagutang paggamit ng ating karapatang bumoto. Huwag nating ibenta ang ating boto. Iboto ang tunay na may malasakit sa bayan at hindi yung mga atak sa kaban ng bayan. Liban sa pagiging pribadong individual.
individual, ako rin po ay tumatayo sa inyong harapan sa pagtitipong ito bilang kinatawan ng dating Senador Antonio Sani Trillanes IV at ng Magdalo Party List. Hindi mapapasubalian ang taas ng respeto at paghanga ni Senator Trillanes at ng Magdalo Group para sa yumahong Pangulong Noynoy Aquino na tila kabalintunaan ng kung anong meron sila para sa dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay amnestiya kay Senator Trillanes at mga kasamang Magdalo upang tuluyang mapalaya noong taong 2010. At dahil dito ay patuloy nilang tinatanaw na malaking utang na loob kay dating Pangulong Pinoy at sa kanyang pamilya ang matimyas na paglayang ito. Ang paglayang ito ay ang nagbigay daan para kay Senator Trillanes na maigting at matapat na kalabanin ang anumang katiwalian sa pamahalaan. Matatanda ang taong 2024, sinampahan niya ng kasong pandarambong ang dating Pangulong Duterte at special aid na ngayon ay Senator Bongo dahil sa maanumalyang kontrata na naganid ng pamilya Go. Hindi niya tinantanang ang mag-amo dahil taong din iyon nagsampa siya ng kasunod na kasong pandarambong dahil sa maanumalyang 16 na bilyong frigate deal. Gayon din, tila naging tinig sa lalamunan ni Duterte ang Magdalo Party List na nooy kinakatawan ni Kongresista Gary Alejano nang magsampa siya ng impeachment case laban sa dating Pangulo. Sa ngayon, hindi pa rin nila tatantanan ang mga Duterte dahil mariin nilang itinutulak ang impeachment case laban sa anak ni Digong na ngayon ay ikalawang Pangulo na ng bansa at dating kalihim ng kagawaran ng elite. Mga kaibigan, kababayan at kasama sa Kilibakan, ituloy natin ang people power sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga adhikain tunay na magpapalaya sa atin mula sa kuko ng dinastiyang politikal at tiwaling ganid ng mga politiko. Mabuhay ang tunay na kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang demokrasya!